Latag ko ang lahat, walang itatago. Kung ang kapalit nito ay ang aking pagkakakulong. Handa akong panagutan basta't makasama ko sa pananagutan ang mga tunay na mastermind. Wednesday, hearing namin sa House yan. Hearing. Andiyan na. Okay lang. Pupunta ka? I will show up for a while. Oo. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Kasi wala ka ombudsman. namang... Pinakuha ko na lahat eh. lahat Lahat na? ng members of Congress, sabi ko, tama. lahatin nyo na para hindi kasama. Okay. Tsaka ang sabi ko naman sa Ombudsman's Office, lahat ng request nyo sa legislative offices, sa akin yung padaanin. uso kayo. So, hindi ko kami nagpapauso. Yaan pong mga ebidensya po na yaan, part yan ng aming electronic evidence. Willing kami i-authenticate yan. Sa mga nagtatanong, bakit naman hindi kami pumupunta sa korte? Siyempre, para kayong tanga, ba't naman kami pupunta sa korte? So, pero pag pinatawag kami, willing kami mag-execute ng affidavit. At ito na nga, posible ba o tila na udlot ang pag-uwi? O nagurgur na ba talaga? Yan ang ating pag-uusapan dahil meron hong balita na parang naudlot ang pag-uwi ni Saldico. Anak kayo ng bugi naman, no? Talaga ba? Meron ba makapagsasabi at meron ba kayong litrato ni Saldico na magpapatunay na siya ba talaga ay naaresto sa bansang The Prague? Yan ang ating alamin kung totoo ba na may ganung balita. At dito sa post ni Abante, yung mga bibigyan natin ng mga reaksyon, malalaman natin kung ano ba talaga ang nililinaw ni Saro Bicol Party List na si Terry Redon patungkol dito sa 73 million na confidential ni BP Sara. Bakit ba pilit yung pinababalik? Wala pa naman kayong wala pa naman decision ito mula sa Supreme Court. Gusto nyo bang ipahiya ng todo si BP Sara dahil wala na kayong makitang mga ebidensya laban sa kanya? Kung sino-sino na lang ang ipapatawag nyo dito sa Abril 22? Nakakagulat naman kayo. Totoo ba? At ito ngayon, ibubunyag na ba ni Saldico ang katotohanan? Buong katotohanan ba ito? Pero hindi ko alam hindi ako sure kung ito ba ay AI, kung ito ba ay gawa-gawa lang. Kasi meron siyang pahayag dito at kayo nang bahalang humusga. Pero siyempre bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo ng subscribe. O gusto tayo dyan at andyan lang po yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. Ito na nga, posible ba na maantala ang pag-uwi ni Saldico? Ayan ang babalita natin dito sa channel ni Kuya Goods. Pero itong pagbubunyag ni Saldico, ito papasok natin. Panoorin nyo kung anong mga sasabihin dito. Ako si Zaldico. Isa ako sa mga nasangkot sa issue ng flood control project at ngayon ako ay nasa kustodiya na at pauwi na sa Pilipinas sa ilalim ng mga autoridad. Hindi na ako mananahimik. Handa akong isiwalat ang lahat ng aking nalalaman, ang buong katotohanan sa likod ng proyektong ito. Ibubunyag ko kung paano naganap ang sistematikong pag-abuso sa pondo ng bayan at kung sino-sino ang mga nasa likod nito kabilang ang 2 matataas na opisyal ng gobyerno na umano'y pasimuno ng katiwalian. Kapag ako ay humarap sa Blue Ribbon Committee, ilalatag ko ang lahat, walang itatago. Kung ang kapalit nito ay ang aking pagkakakulong, handa akong panagutan basta't makasama ko sa pananagutan ang mga tunay na mastermind. 2 tao ang mastermind. Kilala nyo kung sino yun. Isipin nyo mabuti. Wait lang Isipin nyo mabuti kung sino yung 2 taong nababanggit dito. Kung halimbawa, ito ay napuntahan na ng ambahada ng Pilipinas, at pinuntahan siya doon sa kanyang kung saan siya dinete, wag naman sana mangyari nabigyan ito ng script. Kasi pwedeng gawin Nasa kanila ang beat. O hawak nila ang beat, di ba?
Pero hindi naman sa lahat ng panahon hawak nila ang beat. Dahil malapit na ho magtapos ang kanyang termino itong nakapanggulo ng Pilipinas. Hindi naman pwedeng mag-continue ang kanyang pamumuno dahil hanggang 6 na taon lang. 'Di ba? Papalitan at papalitan 'yan. So kung ito ay mas mabibigyan ng script, yung beat na hinahawakan, baka kapangit ang maging resulta niya. Kaya magsabi ka lang ng totoo, Mr. Saldico. Kaso nga lang, ang problema, ito po ay kakatigan ng ahensya na kung saan na dapat sila ang tutulong sa sambayan ng Pilipino. Pero ang nangyayari, nakikita nyo naman, andyan yung parang Marcelo na. Marcelo na ba? Tanong lang ha. Kasi pinatulan nila yung yung parang statement ba yun o pahayag ni Mayor Baste doon sa nangyaring sa Club Pilipino noong nakaraang araw. 'Di ba? Yung yung Rage Coalition, nagsalita si Mayor Baste doon. Binigyan pa nila talaga ng At pag-aaralan daw nila yung sinabi ni Mayor Baste at ipapasubpe na. Talaga ba? Hindi mapag-uusapan lang. Kasi bakit yung lumabas ang issue ng 18 Marines, hindi sila nagulat, hindi nila binigyan pansin, at wala man lang sa kanila nag-initiate na, ibang klase to. Bilyones ang usapan dito, malaking pera. Pero, doon sila sa mensahe ni Mayor Baste, nakatuon ngayon. Ganun talaga. Kaya masasabi nyo na, pagkakampi, pagkalaban, ibang usapan. So, ang hiling lang natin na kung AI man ito, pero maganda yung mensahe ni Saldico. Kung siya ay makukulong at siya ang daan para makulong din yung kasama at yung nagplano lahat-lahat, di gagawin niya. Kaya lumantad ka na, huwag ka na magtago. Pero nagtataka tayo kasi may balita na posibleng maantala, nagurgur na ba ang pag-uwi ni Saldico o may pumipigil? Napapatanong ang ating kababayan. It's a big question mark na nung nakaraan, mismo ang Pangulo ang nag-announce. Kahit hindi niya na trabaho, ginawa niyang trabaho, maging vlogger, maging reporter, basta meron siyang ma-report sa taong ito ipasok natin. Posibleng maantala ang pag-uwi ni Saldico sa Pilipinas dahil sa asylum. Yun naman pala. Pwede kasi pag asylum seeker ka at may banta din sa iyong buhay at lalo na issue ito sa mga politika, meron kang kakayanan na kumuha ng asylum. Ano ba ang dahilan kung bakit siya nagsisik ng asylum? Sa 1 to 3 weeks na timeline ng gobyerno, posible raw na matagalan pa ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas, ayon sa isang international law expert. Pino na rin ng abogado kung bakit wala umanong detalye kaugnay sa kanyang pagkakaaresto. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Maaring hindi lang 2 o 3 linggo ang hihintayin bago may uwi sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico mula sa Czech Republic. Sabi ng international law expert na si Melissa Laho sa panayam ng point of order ng Abante, dahil ito sa karapatan ni Ko na humingi ng asylum. The usual ground for an asylum is hindi yung tinatawag in international law na non-refoulement, meaning hindi pwede yung isang tao na naghihingi ng asylum ibalik dun sa country where he faces the threat of judicial or extrajudicial killing. Maaari rin anyang ibalik ng Czech authorities sa Portugal si Ko sa halip na sa Pilipinas. Una nang napabalitang may golden visa si Ko na inisyu ng Portugal. Yung Czech Republic din naman, merong discretion kung ibabalik niya sa Portugal given na meron siyang golden visa. Kasi ang rule is kung sino yung EU country nag-issue ng travel documentation, meaning visa, siya yung may discretion when it comes to asylum applications.
Posible din naman na niyang harangin ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang asylum na hihilingin ni Ko sa paggigiit na isa siya sa mga may malaking pananagutan sa pinakamalaking corruption case sa Pilipinas. Pero mangangahulugan lang ito ng mas mahaba pang legal na proseso bago maiuwi sa bansa ang dating mambabatas. Ano man ang decision ng Czech Republic, meron siyang appeal. Unless hindi na talaga siya mag-appeal, mag-ano na lang talaga siya, mag-decide na bumalik. Palaisipan naman para kay Laho kung bakit hanggang ngayon wala pang konkretong detalye ang gobyerno ng Pilipinas kay Ko. Dapat anyang ginawa ng Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic ay maghain ng consular notification para hingin ang detalye sa otoridad ng bansang may kustodiya kay Ko. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na pinuntahan na ng police attaché ng Pilipinas si Ko sa kanyang detention doon. Pero hanggang ngayon, wala pang inilalabas na larawan ni Ko matapos siyang ilagay sa kustodiya ng Czech authorities. Doon tayo magtatanong na naman. Ay yabang-yabang nyo ibalita na itong si Zaldico ay naaresto na o inaresto kung anuman terminology na ginamit nyo. Eh wala kayo mapakita na nakakulong o nakadetain ang mama. Ano ba? Ginagago nyo ba ang buong bansa? Gumagawa kayo ng sarili nyong istoryahe? Kung totoo na nakadetain, hindi yun hindi nyo mapapauwi kagad si Zaldico. Dahil ang asylum ay isang proteksyon. Yan ang kanyang kinukuha. Kung hindi man yan sariling kinuha, mayroong mag-a-advise dyan na kumuha ng asylum, kagaya na ginawa ni Atty. Harry Roque. Protection niya yan. Ibinibigay ng mga taga-ibang bansa sa isang taong parang tumatakbo o tumatakas dahil mula yan sa halimbawa tumatakas sa sariling bansa at may mga parang banta sa kanila. Oh. Ano ba yung mga banta? Oh, di ba nga nai-issue siya? Halimbawa, nai-issue siya sa flood control, malaking pandarambong, at meron pa siyang binitawang salita doon sa video niya na yung dalawang tao, yung tinutumbok niya doon, yung nag-utos sa kanya ng insertion na bilyon-bilyon, siyempre magagalit yun. Oh. May panganib na ngayon. Halimbawa, ano ba yung mga panganib? Halimbawa, ikaw. Halimbawa siya na yun si Zaldico. Pinag-uusig dahil sa politika. Yun yung mga pwedeng mag-seek ng asylum. 'Di ba? Maraming bagay. Basta tumatakas ka at parang mayroon kang tinatakbuhan at sa tingin mo, kung ikaw ay uuwi, meron kang mga bagay-bagay na makukonsidera na pwedeng mangyari. Kaya ginagawa niya na ng paraan na sana humarap din siya. Hindi lang sa video-video, humarap din siya para masumpaan niya, mapanumpaan niya yung affidavit na binabato niya dito sa magpinsan. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mag-apply ng asylum kung nasa sariling bansa ka pa. Yun naman pala. Pwede kang mag-apply ng asylum kung doon ka sa bansa nahuli at nagsalita ka na merong threat sa buhay mo. So ano ba mangyayari doon? Magpipill up ka lang naman ng asylum application. Papaliwanag mo doon, kwento mo. At meron kang mga ebidensya na ganun nga. Parang interviewin ka ng immigration officer. Kung halimbawa lang 'di ba? Magbibigay ka ng mga ebidensya mo sa mga news, kung halimbawa may police report ka. Ganon ang pagsisik ng asylum. Kagaya nung kay Atty. Harry Roque, hindi nila kaya mapauwi si Atty. Harry Roque. Dahil nakakuha na siya. Hindi pa naman granted pero on process ang kanyang asylum. 'Di ba? Ngayon, ito, tataka tayo. Dahil sa binitawang salita ng ombudsman, meron na daw hawak-hawak na mga salin. Tama ba? O yung gagawin dito ay pagsasailalim sa mga lifestyle check itong 26 na kontraktor. Totoo ba? So, ombudsman sisimulan ang lifestyle check sa 26 na contractors. Iyan ang
Kung halimbawa ito ay talagang maimbestigahan, ano yung next? Kasi yun ang hinihintay ng taong bayan eh. Yung next nito. Baka naman kwentuhan na lang. Ganun ba yun? Hindi naman pwede laging kwentuhan na lang kasi yung kay BP Sara nakuha na nila. Oo. Sa 22, malapit na, 2 araw na lang. Bakbaka na ito. Ang problema, sila maiimbestigan, sila parang sila yung testigo, no? Kasi yung ombudsman may papatawag daw eh. Eto si Tonyo magiging witness o testigo. Anak ka ng tipaklong Si Tonyo testigo. Siya daw ay mabigat-bigat na ipangtatapat kay BP Sara dahil hawak-hawak daw ni Tonyo itong mga dokumento na magpapatunay na marami daw itong kakaperahan si BP Sara. Puros kasinungalingan. Wala nang matinong yan eh. Wala nang matinong binitawang statement niya si Tonyo. Papamukha niyo sa taong bayan. Eto na tayo, pasok. Sinimulan na ng Office of the Ombudsman ng lifestyle check sa 26 na pinaniniwalaang contractors. Asahan na rin daw na madadagdagan pa ang listahan. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Nasa kamay na ng Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng 26 na miyembro ng Kamara na sasailalim sa lifestyle checks. Ayon nito mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Sa programa nitong executive session sa DZRH, sinabi ni Rimulya na may ire-request pa silang kopya ng SALN ng isa pang mambabatas. Pero hindi niya ito pinangalanan. Gayon din ang naunang 26. The next 3 days will be very interesting. Monday, Tuesday, Wednesday. Yun, next week Kasi Wednesday, hearing namin sa House yan. Hearing. Nandiyan na. Okay lang. Pupunta ka. I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Kasi wala ka namang... Pinakuha ko na lahat eh. Lahat na. Members of Congress, sabi ko, lahatin nyo na para okay. Tsaka ang sabi ko naman sa Ombudsman's Office, lahat ng request nyo sa legislative offices, sa akin yung padaanin. Titignan din aniya ng Ombudsman ang posibilidad na mayroong hindi may paliwanag na yaman ang mga umano'y contractors. Yung unexplained cash. Disbursement. Titignan namin. Meron ganon? Luxuries. Hindi kasi the best laundering mechanism na ginagamit ng mga dyan, sa mga gumagawa niyan. Bibili sila ng MC sa bangko. MC, manager's check. Nauna nang sinabi ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano na maaaring contractors ang 26 na kongresistang pinasasailalim sa lifestyle check ng Ombudsman. Yung first 26, we have already assigned them to the investigative teams to do lifestyle checks as well as further investigation. Ito po yung mga contractor na sinasabi ho natin. Sir, andyan po ba yung mga nabanggit ni Diskaya? Tatanong lang ho kami. Kasi kung nandyan, kailangan din managot sila. Kasi si Diskaya nakakulong na. Yung mga contractors na yan, malaya pa. Humahamig pa ng kwarta, no? Hindi, ito lang may pasok lang. Kasi, di ba, nagkaroon na ng investigasyon dyan eh. Natapos na nga yung ICI eh. Hindi ba pumasok yan doon, yung 26 na contractors na yan doon? Hindi ba na-imbestigahan yan doon? At bakit? Saka medyo questionable, bakit nakatuon sa contractor? Yung sinasabi ni Saldico, pwede rin naman nilang kunin yung mga salin nung mga tao na yun. Nagtatanong lang ho naman kami. Wag kayong magagalit kasi gusto rin malaman ng taong bayan kung ano ba talaga. Sir, itong mga contractors na ito, sila ba talaga ay mga salot ng bayan? Sila ba talaga yung mga dumudurobo sa kaba ng bayan? Kasi pag sinabi mong contractor, sila yung congressman na sila pa rin yung contractor sa gobyerno. Which is pangit, di ba? Kasi meron ng pananamantala doon eh. Parang mangyayari. Sige, Kong. Ito si DPWH. Ito na. Ito yung project. Magkano akin? Parang ganun na. Wala nang mangyayaring bidding. Parang na lang yung bidding nyo. Parang kwentuhan na lang.
Parang formality na lang. Ganun nangyayari. Kaya lumalabas yung mga issue na yan. Talaga hong dapat na panahon na mawala yung mga ganyang bagay. Huwag ganyang kalakaran. So sana yung sinasabi dito ni Ombudsman, magandang ano yan, magandang sinyalis yan na mapakulong nila yung 26 na contractor. Ang problema, baka mamaya intro boys. Oo, sa una lang, tapos wala na. Mahirap yun, yung mga ganung bagay. Di ba nabanggit na yan nung nakaraan, yung mga managers check na yan. Yan yung binibili ng mga contractor para ipambayad nila doon sa kanilang bibilihin. Di nakatago na kung ang kanilang mga identity. Magagaling din may mga nagtuturo din naman dyan. Tuloy. So the 26 talents that we were able to obtain are a result of intelligence that we've received that certain congressmen are also contractors and by law are prohibited from owning contracting firms that deal directly with the government. Bahagi pa rin. Tama nga naman. Kasi yun ang pagmumula ng nakawan sa gobyerno sana mautas sila, o pagbayaran nila yung dinorobo nila. Sana mapatunayan din kasi kung hindi ito, bakit si BP Sara lang? Bakit hindi nga pwede yung iba? Lahat na naman sana, ilahatin na lang. So ito, Madriaga, may panibago ka naman kasinungalingan. Ngayon, pinabulaanan naman niya ni Attorney Chico. Attorney ba si Oo, attorney ba to si Joey Chico? Joey Chico ba? Edward Chico. Abogado ba siya? Oo. May resibo na naman dito kasi nilabas na talagang, ewan ko ba kay Madriaga? Halos lahat ng sinabi may counter sa kanya. May counter na yung sinasabi niya raw na December 20, 2022, na nagdala daw siya ng duffel bag na puno ng kaperahan dito sa may Quezon City. Ito, pinapasinungalingan ni Edward Chico na wala raw daw duffel bag. Ipasok natin para magkaalaman. Pagpatuloy kasi pag magsinungaling niya si Madriaga, wala na talaga. Kaya dapat yan laging nasusupalpal ng katotohanan. Tuloy. Para po sa inyong lahat, huling post ko na to patungkol sa NOMO issue. Kasi finally, nakakita na ako ng resibo na hindi talaga nagpunta si Madriaga noong December 20, 2022 sa NOMO. Kahapon kasi ka-text ko si Attorney Falsi. Sinasabi ko sa kanya na alam mo, yung huling time na nandun si Attorney Reynold Monsayak, June pa of 2022 So syempre ang tanong niya, ano yung event yun ng December 20, 2022? Kasi di ba nung araw na yon, sabi ni Madriaga sa supplemental affidavit niya, 8 p.m. galing siya sa Cabuyao, Laguna, dumiretso siya sa NOMO, dumating siya mga alas 12. Nakita niya si Attorney Monsayak, dala niya yung duffel bag, inutusan siya umakyat sa taas. So sabi ko kay Attorney Falsis, wala kaming event. Ang ginawa ko ngayon, chinek ko. Kasi kami wala chinek ko, meron palang event yung chef na consultant namin nung araw na yon. Marami silang nagpunta sa NOMO nung December 20 kasi binook niya yung NOMO para dun sa Christmas party nila at ng mga kasama niya sa trabaho sa isang malaking all-you-can-eat restaurant. Papakita ko po sa inyo yung convo nila. Dito sa convo nila na makikita nyo, binubok nila yung December 20. Pinag-uusapan pa nga nila kung magkano. Ito so, may date pa December 15, 2022, around 11:12 a.m. 11:12 a.m. Di ba? May date ngayon, ito si Agoy-Agoy ka, Madriaga ka talaga. Ito na yung mga patotoo na, may mga ebidensya na. Ito rin si Sir Edward Chico ang naglabas ng video. Doon naman sa sinasabing kwarto na pinag-abutan ng pera. Wala namang kwarto doon. Dito sa restaurant nila na NOMO tinatawag. Tsaka hindi naman ganun kalakihan. Ewan ko ba kay Madriaga kung saan niya pinupulot yung mga kasinungalingan niya.
hindi naman ata totoong nakapunta doon. Pa dyan 25K. Sabi ng chef namin, gusto lang naman namin na mairaos yung Christmas party. Kausap niya dyan yung asawa ko eh. So yan, binubok niya. So parang December 15, ang usapan na yan. So dito sa second page ng Convo, finally, nag-agree na siya na i-book. So kinuha niya na yung December 20. Tapos makikita niyo dito sa exchanges nila, pupunta sila ng NOMO from 11 p.m. hanggang 4 a.m. Ngayon, bakit 11 p.m. hanggang 4 a.m.? Kasi naalala ko na, tinawagan ko si chef. Noong time na yan, galing pa sila sa trabaho. Ngayon, hindi naman sila pwedeng mag-party doon sa malaking restaurant na yon dahil una sa lahat, bawal. Pangalawa, silang magkakaibigan lang naman ang pupunta sa NOMO. So, ayan na nga, nagpunta na sila sa NOMO. Mga bandang 11, nagdatingan na yung mga tao. Sabi ng chef namin sa wife ko, pangit yung camera ko, baka pwede mo naman kuhaan kami ng picture para meron kami souvenir. Ipopost ko yan sa mga darating na araw. So yung wife ko ay kumuha ng picture. So pag kumukuha siya ng picture, pinapadala niya sa messenger. So ito yung unang padala niya. Ang oras ay 11:52 ng December 20. Nakita niyo dyan na maraming mga picture dyan. Madriaga, pusang gala ka. Napakasinungaling mong inayupa ka. Sinasabi mo sa affidavit mo, itong araw na ito, doon ka nag-abot ng duffel bag. Sinasabi mo sa affidavit mo na nagkita kayo ni Monsayak. Tingnan mo, mayroong okasyon dito. Anak ka ng tik-tik ka, anak ka ng teteng, Mapapamura ka talaga dito kay Madriaga sa dami ng kasinungalingang inilabas. Pero ganun pa man, talaga namang inaadya na ng taas, lahat ng kanilang kasinungalingan labang dito kay Bibi Sara, pinasusinungalingan na ng mga iba't ibang tao. Magagaling din talaga ang gumagawa ng paraan. Kita nyo, ito, inamin na ito ni Sir Edward na hindi siya maka-DDS. Pero bakit nilalabas niya itong mga ebidensya na lahat ng sinabi ni Madriaga ay may counter itong si, 'di ba? Kasi nadadami kasi yung kanilang restaurant. Marami ng mga tao. Ngayon, para malinawan kayo kung ano itsura, ito. Papakita ko yung isang picture. So ayan, nakita nyo na yung picture. Di ba napakaraming tao dyan? Kasi sa totoo lang, 45 sila dyan eh. May mga tao pa nga sa labas eh. Nung mga bandang madaling araw nga, nagpa-picture pa sila sa labas ng NOMO. Tignan nyo po ito. So ito po yung itsura nung December 20, nung sinabi ni Madriaga na nagpunta siya para mag-deliver ng duffel bag. Una sa lahat, wala dyan si Reynold Monsayak. No. Pangalawa, ganyan kadami yung tao. So sa tingin nyo ba magdadala siya ng duffel bag? So again ito po yung pinopost ko, hindi para siraan si Madriaga kasi nagagamit kaming collateral damage dito sa labanan sa politika. Wala ko akong pakialam dyan sa issue ng impeachment. Sa akin lang gusto ko lang proteksyonin yung integridad namin. Tama. Kasi after my first video, marami pa rin mga nagte-text sa asawa ko na pauso kayo. So hindi ko kami nagpapauso. Yan pong mga ebidensya po na yan, part yan ng aming electronic evidence. Willing kami i-authenticate yan. Sa mga nagtatanong bakit naman hindi kami pumupunta sa korte, syempre para kayong tanga, ba't naman kami pupunta sa korte? So pero pag pinatawag kami, willing kami mag-execute ng affidavit. Hindi kami nagsisinungaling dito. So gusto ko lang tapusin yung issue na yan. Yan po talaga ang nangyari. So maraming salamat po at this will be the end of it on our end. Enough na napatunayan namin na hindi siya nagpunta ng December 20. Thank you po. Eto na, dito na magkakaalaman. Sa lahat-lahat ng mga dinamay ni Madriaga dito sa issue nila, may mukha pa kayang iharap ito? Pag sinabi ni harap-harapan, halimbawa kung ipatawag ito si Sir Edward Chico, na ikaw, Madriaga, sinungaling ka, hindi ka pumunta, walang Madriaga na nagdala ng duffel bag dito sa restaurant namin at iabot dito kay Raymond Monsayak. Ito ang patunay isasampal ngayon Tingnan mo, dated ng December 15, 2022. Kaya malaking kasinungalingan talaga eh. December 15 ba? December 20. Malaking kasinungalingan eh. December 20, sorry. December 20.
Eto na. Wala ka na ngayong gagawa ng issue ngayon. Wala ka nang maloloko. Kasi lahat ng ginawa niyong mga affidavit, pwede kaya yun na halimbawa ipatawag din yung sa bagay, hindi naman dapat ipalabas nila kung sino yung tumutulong na taga-gobyerno eh. Kasi posibleng wala. Sa sistemang ito na nangyayari ngayon, posibleng walang mga taga-gobyerno o dating nanungkulan sa gobyerno ang tumutulong. Kasi di ba nga may nababalita nga na itong si Saba Queen at saka si Tonyo ang pumasok sa Oblo. Baka yung mga panahon na yon, yun talaga ang pagkakataon nila na mabigyan ng script itong si Madriaga. Pero supalpal lang, mama. Dahil ang katotohanan na ho ang lumalapit. At sinabi na rin, nilinaw din ni Sir Edward, wala silang pakialam sa impeachment. Gusto lang nilang mapatunayan na hindi involved yung kanilang restaurant sa mga bagay na nangyayari at doon sa statement ni Madriaga. Kaya kung maabot ka sa video natin ito, huwag mong kalimutan i-like, share ang video natin. Yan ang ating paglalambing at tayo ay tutungo na dito sa shoutout segment natin. Marami ang nagpapa-shoutout sa atin pero hindi natin masi-shoutout lahat gawa ng, siyempre, yung iba natatabunan na. So, kay totoo po Kuya Gus Operator ako na hindi pumasok sa card ko 20K. Kita nyo? Ito yung usapin ng pandemic. Pandemic. Si Tatay Digong, noong panahon ng pandemic, tuloy-tuloy ang ayuda. Ngayon daw, 5,000 na lang. Saan magkakasya yung 5,000? Ngayon, 5K na lang, wala pa din. Yun ang sabi dito. Shoutout kay Sir Mayag at kay Margarito Ting at kay Renner Sarusia. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Ray Lagutan. Shoutout po. Kay Ma'am Grace Mantos. Shoutout po sa inyo. At Raul Mampong. Shoutout po. Lagi siya nanonood. Kay Sir Salvador. Labo ng mata ko. Purification. Yan. Shoutout po. Kay Alice Valle. Shoutout po. Kay Ma'am Julian Legaspi. Ayan. Lagi siyang nanonood sa atin. Karen Panganiban. Shoutout po. Darlene Marfores. Yan. Shoutout po. Romance Greece. Ayan. Shoutout po. GS Lipaw. Ayan. Shoutout po sa inyo. Rosalita Ignacio. Ayan. Shoutout po sa inyo. Taraktaktik. Ano to? Tarakakalikbik. Yan. Ang hirap po basahin. Shoutout po sa inyo. Kay Julie Ega. Shoutout po sa inyo. At Rudy Jean Tong Vlog. Yan. Shoutout po sa inyo. Tess Bernardo. Shoutout po. Arnulfo Evangelista. Kaya yun dun sa hindi masya-shoutout po. Tuloy-tuloy lang po kayo sa pag-comment at sabihin nyo saan lugar kayo para minsan kasi natatabunan na eh. Hanggang sa muli pakilike share. Bye-bye!